Problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Kasali ka dyan, manali ka lang. At lahat ng mga pagsubok ay ating Sasakyang ipinaparenta, itinakbo di umano ng katransaksyon. Yan po ang naisilapit ni Ginoong Kurt Derrick, makilala North Cotabato, na makausap natin po ngayon sa kabilang linya. So magandang hapon, Kuyang Kurt Derrick. Hello? Hello? Pa-unmute po. Medyo delay ang audio po, kaya ano. Okay, sige po. Go ahead, Kurt. Parang may konting delay lang siguro. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Kurt Derrick, kakilala. Nagreklamo po ako dito sa page. Kasi nakita ko to siya na share sa originally sa Bangsamoro na grupo. Kasi bago lang na-retrieve nila yung isang NMAX din na nakita ko. Tapos para ma-share din sa page. Maganda naman pala ang ano nito. Try ko na lang magsumbong dito. Kuya Kurt, linawin lang namin. Ano yung pinarenta na sasakyan? Motor ba ito? Motor? Opo, motor po. NMAX po. Okay. So, pinarenta ninyo sa magkanong halaga at kanino po? Bali po, 900 pesos, 24 hours po niya. At naparent ko po siya sa Paulo Villaren Crisologo. Okay, so From opisina. Santo Tomas, Batangas po. Oh, ang layo. Anong Teka sir, nasa Makilala Cotabato kayo, pero yung nagrenta nasa Santo Tomas, Batangas. Paano po nangyari? Bali po kasi, nagpakilala siya as a franchisee ng Akari Products sa Kidapawan. And need niya ng transportation para sa mga hardware doon sa nagbebenta, sa mga nagpo-provide ng Akari ng mga products sa Kidapawan area. Nag-message siya sa akin noong mga June 20, 2024 regarding sa mag-rent. Nag-echo yung yung audio, ewan ko bakit. Sige lang po. Malinaw po dito. Nakikinig po kami nila Colonel Patrick tsaka si Colonel Edwin. Sige po. Anyways, yun nga po, message siya sa akin through sa page namin sa Bulacanon Motorbike Rentals. Na-send ko sa kanya ang requirements at mga yung rates ng motor at naibigay naman din niya yung mga requirements niya. Nagbigay siya ng BIR niya na ID, payroll niya doon sa parang distribution company niya at saka doon sa tawag nito, yung driver's license niya. So, Sir Kurt, sa ngayon po hindi binalik sa Makatuwid ko yung sir. Hindi na ibalik yung inyong motor na nasa possession pa ni nung nag-rent, ano? Mr. Paulo. Wala na po ba kayong ugnayan or tawagan or text kung ano man ang yung usapan kung kailan ibabalik yung nirentahang motor sa inyo? Supposedly po, ang balik niya is noong June 26, 2024. July pala po, July 26, 2024. Pero nag-alala na ako dahil naputulan na nag-link off na ang GPS tracker ko po. Nako. Ibig sabihin natanggal or nawala, ano? Pero talagang ginawa, merong intention. Na-report nyo na ba ito, Sir Kurt? Sa mga kinaukulan, sa PNP or sa local police station o sa highway patrol group natin dyan sa area? Before po ako nag-report na po ako, pero yung una ko pong ginawa pa po, nag-join ako sa group ng Batangas na doon sa barangay niya, yung Santo Tomas, Santa Cruz, doon na area. Na-contact ko to si Jessica Asada Biliosilio. Konsehala daw po siya doon sa area ng Santo Tomas kung saan yung address na Crisologo na nag-rent ko sa akin. At naisabi niya sa akin na hindi naman daw niya kilala or hindi nila ma-identify itong tao na to doon sa area po nila. After nun, kasi supposedly 5:40 PM po to siya iuwi ng July 26, Saturday.
Nag-report na ako the day after that, Sunday, doon sa PNP Kidapawan kasi doon kasi nangyari po ang transaksyon. Okay, tama. Okay, so Ganito po, kung nai-report na po natin yan, kasi dapat i-blatter natin yan and makipag-coordinate tayo, mag-report din tayo sa nearest Highway Patrol Group Office, o yung PHPT na tinatawag, Provincial Highway Patrol Team. correct. Para po may report natin at may alarm yung nawawalang motor. Oo, siguro Kuya Yes. Patrick, eksakto, no? Yes, Kuya ang alarma Edwin. po is nationwide po yan, nationwide ang alarma natin. Kasi seemingly, Kuya Sir, yung address na binigay niya hindi Fictitious. tama at totoo. Oo. Kung hindi siya kilala doon nung Yes. kagawad mismo Just the same, makikipag-coordinate po din ng Kidapawan na Yes. City Police Station doon sa address nung binigay dapat nung ating nag-red. At makipag-coordinate na rin Yan. ang PHPT ng North Cotabato dyan sa Santo Tomas, Batangas, kung sino man ang may area para makita natin. Kasi pag na-alarma yan, ay hindi po yan magagamit sa kalsada. Correct. At tatamaan yan sa ating mga highway patrol. Oo. Ayan ko siguro pakilala na natin yung ating resource Yes. person na tutulong dito kay Kurt Derrick Kakilala. So nasa kabilang linya po si Lieutenant Colonel Dominador Palgan Jr. Siya po ang Chief of Police ng Kidapawan City Police Station. Diyan din po sa North Cotabato Police Provincial Office. Magandang hapon po, Lieutenant Colonel Palgan. Hello. Yes, sir. Yes. Magandang hapon din po sa ating lahat, sir. No? Sige sir, ano So- po yung aksyong marbilis natin dyan? Yes, sir. Nung na-receive natin yung info, sir, na narenta nga po yung Yamaha NMAX ni Sir Kurt, ating ni-remind po or in-alert po yung apat na police community May 2 natin seconds dito delay sa tayo. Dapawan. Hindi lang. And then, in-alert po din natin yung mga karatig na mga municipal police stations, yung mga adjacent police stations natin dito. And at saka yung yung provincial na highway patrol group natin po. So sa makatuwid, Lieutenant Colonel Palgan ay na-coordinate na natin. Natanggap natin yung reklamo at na-coordinate na natin sa Provincial Highway Patrol Team dyan sa area regarding doon sa reklamo ni Sir Kurt. Yes, sir. And then nakipag-reach out din po tayo kay Sir Kurt, sir, no? And then binigyan niya tayo ng info na sa Bansalan or dito sa may National Highway ng Kinuskusan Bridge ang last na pitik ng GPS. So nakipag-coordinate din tayo sa Bansalan, sir, na Municipal Police Station at binigay din natin yung detalye ng motorsiklo at yung name po ng hiram ng motor para mai-alarm po sa Bansalan po, sir. And acknowledge po ng COP ng Bansalan, sir. Yes. May posibilidad na doon sa area kung saan huminto yung tracker, yung GPS, ay doon tinanggal. Pwede, oo. Maaring tinago doon, maaring nandun pa ngayon, no? Baka nandun pa. Oo. Kasi hindi naman po basta-basta may tatawid dagat yan. Wala tayong clearance. Correct, walang kaukulang papel. Yes. Pero as to Colonel Palgan, as to the identity of the suspect, na profile na ba natin to o na background check? Totoo ba yung pangalan niya? Tsaka address niya. Oo. Pwede natin tingnan kung saan siya nag-stay. Kuyang sir, dahil hindi siya Yun lang taga po, dyan. sir. Yung pangalan, sir, totoo po, sir. Pero yung address na binigay nung respondent kay Kurt is fake po yun, sir. I Yung see. Santo Tomas, At Batangas. least yung Paulo Villaren Crisologo, di ba? Totoong tao daw pala ito. No, siguro based doon sa mga isinabmit niyang dokumento kay Kurt. Driver's license, etc. Ay, background din natin ko sir, kung paano siya nakapunta dyan. Oo nga eh. Paano siya nakarating dyan? Kung Parang nakipagtrabaho ba nagdi- siya or meron siyang pinapasukan. Meron daw Pwede nating business, puntahan. Oo. Para ma-profile natin kung i-backtrack natin. Oo. I-backtrack natin kung saan siya nanggaling, paano nakapunta dyan. Para makita natin kung saan siya posibilidad na umuwi. At ma-coordinate. Mabilis na lang po ang coordination ngayon. Ako yung sir, kahit na saang sulok ng Pilipinas,
kaya naman mag-coordinate ng ating mga kapulisan. Oo. Sige, Yes, Kuyang, baka bago natin kunan ng mensahe si Kurt, no? May tanong lang kay Colonel. If ever mahuli, ano ba ang kinakaharap na kaso nitong si Yes. sino to? Si Itong Paulo Villarreal Crisologo. Crisologo. Ano ang pwedeng ikaso dito sa tao na ito? May delay, oh. May delay tayo, may delay. Si Lieutenant Colonel Palgano, ano ba yung possible na pwede nating i-file Kaso, oo. na complaints against dito dun sa sinasabing ang Paulo Villarreal Crisologo na nagtangay nung vehicle na NMAX, no? Yung 155. Noon mga four-wheeled vehicles lang ang tinatangay. Oo nga eh. Ngayon, Ngayon pati pati motor. mga two-wheeled vehicles. Mga Siguro, motor, no? sir, banggitin ko na siguro yung plate number, ano? Kasi baka mamaya Yes, may mga baka nakakapansin. meron ano? nakakita. Yes, in May record tayo rito na, yun nga, isang NMAX 155, no? CC, yung matte green ng Matte kulay. green. At may number plate na 426 MYJ. O, baka may nakakita po, nakapansin yan. Nandito nga po yung nagre-reklamo, si Mr. Kurt Kakilala, no? At sinasabi nga po na mukhang hindi na ibinalik yung nerentahan na sasakyan. Yeah. Tinangay na. Opo. Mr. Kurt, nandyan pa po ba kayo? Meron Yes lang tayong po, talagang nandito po konting ako. delay, no? May tatanong lang po sana ako, no? Paano po ba na ibigay dito kay Mr. Paulo yung unit, yung motorcycle? Kinuha Kinuha ba po yun ba, sa bahay? inihatid, or kinuha sa opisina nyo? Bali, delivery po siya doon sa Gmall, Kidapawan po. Okay, kung diniliver sa Mall, ano? diniliver po ba sa isang opisina o nagkita lang sila sa isang lugar? At siguro yung nag-deliver, baka namumukhaan niya po ba o Or may may sinabit video. na litrato, Oo. video, or CCTV? Or ID. siguro ID, baka ID, para yes. mai-plus po natin yung, o makita natin, ano, maisama doon sa record natin, doon sa ating mga kapulisan. Meron po. O meron naman. Bali, ako po yung deliver mismo po doon. Tapos, nagpicture po ako kasama yung lalaki at saka yung unit po. Ayun, at least meron tayong mapagkikilanlan. Yes. At maisama doon sa mga ebidensya natin. Yes. Okay. Huwag po kayo maglala, Sir Kurt, at gagawin natin ang lahat ng makakaya ng ating programa para makita at matrace itong nawawalang motor ninyo through the coordination. But maraming salamat dahil cooperative ang ating complainant. Ano? Yes. Okay. Sir Kurt, baka sakaling nakikinig yun, yung nagrentangay, no? Itong nirereklamo. Ano ang inyong mensahe na gusto niyo ipaabot sa kanya? Parang wala na akong masabi dun sa kanya eh. Kupal yun eh. Oo, pahuli na lang natin. Pero sana pag nahuli natin, Sir Kurt, i-demanda natin, ha? Oo. Huwag yung pag nahuli, atras lang kayo. Ini-encourage namin kayo pag nahuli, i-demanda natin para hindi na siya umulit. Correct. Makapag-biktima pa ng iba. Kasi may nangyayaring ganyan ko yung Oo, nung nakuha na-recover yung natras unit, na. magkaibigan na naman sila, pinabayaan na or nagbayad. Ayun. Pero ang masaklap doon, lumipat lang siya ng lugar at nang Gumawa biktima na naman naman ng ng kalokohan. kalokohan kagaya Ayan. ng ginawa sa inyo. Ay, hindi naman papayagan ni Colonel Palgan yan. At Yes. tutulong si Colonel Palgan dyan kay Kurt. Saan mo, Kurt, yung aksyong marbilis. Yan Ayun, yung- pala, yan yung- yan ba yung yan yung tumangay? Yung fina-flash natin, oo. nakikita natin ngayon? Yes, sir. Actually, sir, nakipag-coordinate na rin tayo kay Sir Kurt, sir, no? Na, yes, sir, magpunta dito sa police station, sir, para matulungan natin siya na masampahan ng Kaso. other forms of carnapping, yung, si Sir Paulo. Ayun. Ayan pala, mayroon siyang license. So, pero Ayun, may license. License is Oo. Barangay Santa Cruz, Santo Tomas, Batangas talaga. Ang address na nilagay po niya. Ano? Okay. Sa ating mga kasambahay, baka meron pong nanonood at kakilala nyo itong ating naka-flash ngayon. Tama po. Sa ating mga Paulo Crisologo. nanonood. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa aming programa para po sa kaukulang aksyon ng ating kapulisan. Laban dito sa inireklamo. Okay. Yes, Sir Kurt, maraming salamat po sa pagtitiwala nyo sa ating programa. Asahan nyo ang aksyong marbilis
ng ating mga kapulisan dito sa idinulog niyong reklamo. And kay Lieutenant Colonel Dominator Balgan Jr., ang Chief of Police ng Kidapawan CPS North Cotabato PPO, maraming salamat sa pag-assist dito sa ating complainant. Kung meron man tayong result ng ating investigation, please provide us of your feedback Mahuli dito yan. sa ating kaso.